po sana. Dahil tuloy-tuloy na po ito. Lahat po ng mga impormasyon ay pagkakaloob namin sa inyo. Ibig sabihin, pag nagbalita si Audrey, susunod din tayo. Oo, parang gano'n. At saka lahat ng mga impormasyon, agad na iparating sa kanila ng telebisyon ng bayan. Sa ilang pamakanapan, balikan natin yung, di ba, bakit nga ba nangyari ito? Di ba, yung kinikwento na pinag-uusapan natin kanina, na nag-attend siya ng, kinatawan niya ang Pangulo. Pagkatapos, alam mo naman, napakamasunod rin sekretary, di ba? Yes, ikaw na nga muna ang pumunta doon at medyo hectic ang schedule ko. Saka ang dami niyang mga pagbibigyan. Pero ito maganda sa ginawa ng Pangulo. Sa kabila nung, sabi mo nga, hati ang katawan ng Pangulo ngayon. Yung paggunita natin sa pagyawan ng kanyang ama. Pagyawan ng kanyang ama, ang ating bayani. Agad-agad tumakbo siya na ngayon, dumilipa na doon na sa Masbate Airport. At siguro maya-maya makakuha tayo ng report mula sa ating mga kasama doon para bigyan tayo ng mga huling kaganapan pa. Alright. Ano pang pag-uusapan natin? Pag-uusapan naman natin itong ibang mga nakasama ni Secretary Robredo doon sa pagbagsak na yun ng aeroplano niya. Yung piloto niya. Yun nga, yung binabanggit ko sa kanina, ngayon ay nasa proseso ng medical treatment. Yung isa naman, yung survivor. Yung piloto, isa foreigner, no? Oo. Yung co-pilot, Nepalese. Kinuha mo pa nga hirap na hirap akong basahin yung pangalan, mga kaibigan, magkakayo pa man. At sa mga, yan. Ito ang pangalan Habang pinag-aabalan mo yan. Han. Okay. Pangalan, Nepalese co-pilot. Mayroon tayong huling impormasyon, huling balitang tatanggapin mula sa ating kasamang si Rose Rifama. Si Rose, ng Naga, Radyo ng Bayan, Naga. Rose Rifama, ng Naga. Rose, please come in. Yeah, good morning. Grace Rifama ito, no? Ng Radyo ng Bayan, Naga. I'm sorry, Grace. Okay. At hindi ito ang huling balita, no? Latest update lang ito, please. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Secretary Robredo at nagre-ready na ang lahat sapagkat ang kanyang may bahay na si Attorney Len Robredo ay papaalis po at ang kanyang tatlong anak papunta sa Pili Airport sapagkat ang ating na-receive na balita ay doon niya inimit ang Pangulong Noynoy Aquino sapagkat ang Pangulong Noynoy Aquino ang magka-turn over ng mga labi ni Kalihim Robredo na na-recover na nga doon sa Masbate. And after that, ididiretso na po ang mga labi ni Kalihim Robredo sa Archbishop Palace at doon siya pag-i-stay doon na magaganap ang vigil, ang wake, no? And yun ang inaantabayanan natin, ang paglabas ni Attorney Lene Robredo dito sa kanilang tahanan. Anytime, aalis na sila patungo sa Pili Airport. Ang lahat po ay nakaabang dito, ang lahat ay naka-alerto na at inaasahan natin na hindi magtatagal ay lalabas na siya upang mag-meet sila ng Pangulo doon sa Pili Airport. Inaantabayan na lang po natin ang paglabas. Maingay dito, no? Medyo maingay po dito dahil sa kanya-kanyang report, kanya-kanyang pagsasalita, kanya-kanyang feed ng mga latest updates ang nangyayari. Lahat ng mga media po ay naririto. May mga yellow ribbons na nakatali sa gate ni Secretary. Meron pong mga pulis na nakadeploy dito at sila ang nag-maintain ng order, no? Lahat ng mga kaibigan, pamilya at mga supporters ng Kalihim ay narito po at parang gusto nilang makakuha talaga ng update man lang or masilayan man lang ang pamilya ng Kalihim. Medyo maingay lang, hindi gaano nagkakarinigan. Pero ito po ang pinaka-latest update dito. So in the meantime, Yep. Habang hindi pa lumalabas ang asawa at saka mga anak ni Secretary Robredo, kumusta na? Sige, iwanan ka muna namin dyan dahil pupunta muna kami sa Lasal Villas at alamin ang nangyayari doon. Okay. Secretary Sige. Thank you, Chris. Alright.
Okay, salamat. Pasok natin na din ng Lasal. Alright, Secretary Edwin Lacierda. The President will bring the Secretary of Revenue to Manila. So we will be opening or starting a Facebook page for those who like to pay tribute to the Secretary of Revenue. I'm sure that a lot of us here, a lot of those after the Philippines have been touched by the needs of Secretary of Revenue. We have started a hashtag called Salamat Jesse for those who wish to pay tribute to Secretary of Revenue over Twitter. We will also open a web page for Secretary of Revenue and we will be releasing a page for that. Further announcements will be issued from the Office of the President. So we will be informing these labels there. Thank you very much. Let's continue to pray for the cause of the soul of Secretary Jackson of Revenue as well as the Philippines. Maraming salamat. So yung bahagi ng ating napanood mga kaibigan ay yung eulogy at kaganapan po dyan sa Lasal Green Hills. Katapos lamang ng isang misa ng pag-aalaala sa ating Kalihim Robredo. Okay, balikan natin. Nasa rin pa natin si Grace. Grace, are you still on the line? Yeah, ganun pa Okay, rin. Grace, habang hindi ka nakalabas to? Naghihintay pa rin po kami ng paglabas ng buong pamilya. So ngayon, habang hindi pa lumalabas yung mag-ina, kumusta naman yung sitwasyon sa paligid ng kanyang tahanan? Well, syempre, ang lahat ay naka-alerto, nakaabang. Lahat po ay nakatingin sa dadaanan ng pamilya, no? Lahat kami dito ay nagre-report, nakaabang, ang mga cameras naka-ready. Naghahanap ng ma-i-interview, pero ang lahat ay ayaw magsalita. Pero yung Yun ang inaabangan namin kanina pa, yung magkaroon ng representative ang family na makipag-usap sa media, pero wala po talaga. Of course, yung mga dapat- usual na nakakausap namin kahapon ay ayaw na nilang magsalita kasi syempre yung pinakapamilya talaga ang magsasalita. of course, naintindihan naman natin yan, Grace, sa kanila. Kanina ang nakausap ko si LTFRB Chairman Attorney Jane Sacob. Ito ay known na ally at close friend ni Secretary Robredo. Sa kanyang initial na mga pamamahayag masyadong matipid. Galing siya sa kwarto mismo ng mga Robredos, no? Matipid lang siyang nagtipid ng sumasagot ng tanong. Kinonfirm niya nga na umalis na doon sa Masbate Airport ang mga labi ng kalihim at ang gusto daw ng Pangulong Noynoy Aquino ay siya mismo ang mag-turn over sa may bahay ni Secretary. Na kung saan may gagawin sa Pili Airport, as you mentioned. Oo, ganun din yung nangyari kagabi. Doon na rin sila nag-usap sa Pili Airport. Hindi na pumunta dito sa bahay si Pangulong Aquino. Kasi hinahabol niya yung liwanag, no, para makapag-take off siya at makarating ng Manila kahapon ng safe. Pero siyempre, Mukhang ganyan din ang mangyayari ngayon. Doon din sila sa Pili Airport mag-meet. Ano At yung sasakyan na- bangkay, yung mga labi ay didiretso na sa Archbishop Palace. Grace, Ito ano- yung, anong sasakyan ng pamilya? Isang van ba to? O ordinaryong sasakyan? Kotse? Or whatever? But kumusta yung seguridad nila dyan? Kasi nabanggit mo nga na magulo-magulo, lahat gusto mag-report, lahat di magkamayaw. Pero siyempre, dapat maayos naman sila makaalis dyan at hindi sila maabala. Yes, of course. Oo, naka-antabay naman ang lahat ng mga PSO dito, yung public safety forces, tsaka yung mga polis, naka-antabay naman po dito. Pero kaya lang, sa dami ng tao, ang lahat ay gustong makiosyoso, gustong makiramay. Eh, syempre, siksikan sa dadaanan, ano po? Correct. Oo. Pero, sige, kung time, buti hanggang natin ka pa at antabihan natin yung paglabas ng Yes. kanyang mag-ina hanggang sa ngayon. Baka si Edwin, may tanong din sa'yo. Pag nakaalis na dito ang pamilya ni Secretary, inaasahan natin na yung aksyon ay wala na dito sa kanyang tahanan. Ilang oras Ang mga kasama susunod na Grace? report natin ay magmumula na doon sa Archbishop Palace. Grace, Sapagkat doon na gagawin ang vigil ng kanyang mga labi. Ano yon? Guys, mula sa bahay ng mga Robredo, ilang oras ang panilakbay hanggang Pili Airport? Yeah.
Mga ilang oras? Ay, hindi. Malapit lang yung Pili malapit Airport lang dyan. from Naga City. Siguro mga 20 kilometers away lang yon. Okay. Oo. It will only take siguro mga 15 to 20 minutes. Okay. Papunta ng Pili Airport. At sa impormasyon niyo dyan, mula sa airport, diretso na agad saan din diretso ang mga labi? Sa Archbishop Palace. Sa Archbishop Palace na po ang diretso. Ito yung malaking tahanan ng Arsobispo Leonardo Legazpi. Okay. At katabi ito ng cathedral, Naga Cathedral. No? Isa sa mga landmarks ng Naga City po, yung Archbishop Palace. Ang kaharap dito ay yung parochial school kung saan ang kalihim ay nag-aral at nagtapos ng kanyang elementarya sa Naga Parochial School. Siya ay kabilang sa batch 70. Kani-kanina lang ay pinapakita sa akin yung yearbook ni Kalihim, no? At nakunan ko nga ng pictures yung nung siya ay nasa elementarya pa. Nung siya ay contestant sa chess, sa mga math Olympics. Kasi magaling talaga sa mathematics yung Kalihim. Ano po? Okay. And then, yung kanilang class picture. Meron ka ng 70. ideya kung ilang araw mananatili doon sa Archbishop Palace sa mga labi ni Secretary Robredo? Sa ngayon, Wala wala pa pa. kasi hindi pa po yan na pag-uusapan. Kung meron man siguro mamaya pagdating doon sa Archbishop Palace, pag nag-start na yung vigil, saka na lang tayo makakapagtanong-tanong ulit at Oo. makakapag-interview ng mga close friends ng Kalihim. Wala naman siyang dadaan ng mga punerarya pa bago ituloy sa Archbishop Palace? Wala po kasi Shield ang na. report na nakarating sa atin, doon pa lang sa Masbate funeral parlor ay inayos na po ang mga labi ni Secretary. Okay. Para naman pagdating dito sa Naga ay maayos na. In fact, nakiusap nga si Secretary Rojas doon sa Masbate sa media na kung pwede wag na munang kunan, no? At aayusin po, lilinisin naman nang sa ganun pag nagpangkita sila at ng kanyang pamilya, maayos na ang kalagayan ng Kalihim. Grace, curious lang ako, Grace, si Edwin to, no? Nababanggit mo na inayos yung bangkay ng Kalihim at nilagay sa dinamitan, inayos. Ito ba ipapakita pa o talagang isaseli na yung kanyang kabaong? Yun ang wala tayong idea niyan, Edwin, no? Kasi yan ay hindi pa yata na pagdesisyonan ng pamilya. Tsaka wala kaming makuna ng impormasyon tungkol sa mga very private matters na yan na dapat ay pagpasyahan ng pamilya. But definitely, dati siya naging dating mayor ng Naga. So, yung ating Naga local government, ano bang impormasyon ang nakalap niyong kanilang balak na isagawa so far? Of course, yung local government ng Naga ay all-out support. Si Secretary Robredo ay for 18 years, siya ang alkalde ng Naga, no? Ang kaunlaran at asenso ng Naga ay halos naganap sa kanyang 18 taon na pamumuno. Di ba yung good governance ay naging palasak, di ba? At kumbaga naging bukang bibig na ngayon dahil sa kanya. Kaya all-out support talaga ang mga Nagenyo, all-out support ang present city government ngayon na pinangungunahan ni Mayor John Bongat na napaka-close ally talaga ni Secretary Robredo. Thank you, Grace. Maraming salamat, Grace, at alam ko mag-aantay ka dyan sa paglabas ng pamilya papunta ng Pili Airport. Maraming salamat sa report mo.